Ito ang ika-10 anibersaryo ng Glory, isang sikat na MMORPG na may mahigit 130 milyong manlalaro sa buong mundo. Sa mundo ng mga esport, isang maalamat na manlalaro ang mas mataas sa iba, si Yaikio na tinaguri ang Battle God. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Excellent Era ay nanalo ng 3 magkakasunod na kampyonato. Ngunit ang kanyang mga araw bilang kapitan ay tapos na. Ang club ay may bagong manlalaro, si Sun Chang. Hindi lang siya ang pumalit bilang kapitan, kundi ninanakaw niya ang One Autumn Leaf, ang sikat na battle mage ni Yaikio. Bibigyan siya ni Ying ng ultimatum kapag tinapos niya ang kanyang kontrata, at dapat niyang ipahayag sa publiko ang kanyang pagre-retiro, pagbawalan siyang maglaro sa profesional na antas or magtrabaho sa likod ng mga eksena. Pinipili ni Yaikio ang pagre-retiro. Pag-alis sa punong tanggapan ng club, ang kanyang dating kasamahan sa koponan, si Ma Xiang, ay nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Sinabi niya sa kanya na magpapahinga siya ng 1 taon bago bumalik sa Glory. Naglalakad sa Happy Internet Cafe, pumasok si Yaikio at pumunta sa nakatalagang computer na iniiwan ang kanyang ID sa counter. Si Cheng Go, ang may-ari, ay nasa 52 losang streak nang mapansin ni Yaikio ang kanyang paglalaro ng Glory. Dahil sa galit, tumayo siya at naglakad palayo, hanggang sa may magbalita sa kanya na ginagamit ang kanyang account. Nagmamadaling bumalik, nagulat siya nang makitang naputol na ni Yaikio ang kanyang sunod-sunod na pagkatalo sa loob ng 40 segundo, ipinagmamalaki na aabutin lang ng 30 segundo kung hindi masyadong nilalamig ang kanyang mga kamay. Napagtanto ni Chenggo na siya ay maaaring isang pro. Si Yaikio, ang tanging miyembro ng Excellent Era na wala pang nakakakita ng personal. Kinuha ang kanyang ID card nang subukang ibalik ito ng front desk worker, nadismaya siya nang mabasa niya ang kanyang totoong pangalan na Yaikio. Napansin ni Yaikio na naghahanap sila ng isang night manager at humihingi siya ng trabaho. Sumasang-ayon si Chenggo, ngunit kung kaya niyang talunin siya sa one-on-one na laban. Sa kasamaang palad, binigay lang ni Yaikio ang kanyang account card, pagkatapos ay naalala ang ika-10 server na nagbukas noong gabing iyon at naglabas ng unang edisyon na card. Natigilan si Chenggo na halos 10 taon na siyang naglalaro kumpara sa kanya na 5 pa lang. Sinabi niya sa kanya na tanggap na siya sa trabaho kung makakasama siya sa paglalaro buong gabi. Bumukas ang server, at nakita ni Chenggo si Yaikio na nagbabasa ng isang bagong gabay, na nagpapaliwanag sa kanya na hindi niya nilalaro ang nilalaman ng early game sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng ilang baguhang gabay, kumuha si Yaikio ng pilak na sandata, ang Myriad Manifestation Umbrella. Mahimbing na natutulog si Chenggo pagkabalik niya mula sa paghuhugas sa banyo. Kaya, nagpasya siyang sumali sa isang grupo at haharapin ng isang boss, ang Midnight Phantom Cat. Sa pagpasok ng grupo sa piitan ng Green Forest, ang karakter ng manlalaro, si Sleeping Moon, ay namumuno sa partido sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtuturo sa mga baguhan. Ngunit kapag nagpakita ang boss monster, hinahayaan sila ni Sleeping Moon na masawi upang makuha ang gantimpala para sa kanyang sarili. Si Yaikio ay buhay parent at tumanggi na pagalingin siya, habang ang iba ay nasasawi. Sinusubukan ni Sleeping Moon na makipagtawaran para sa kalahati ng kayamanan, ngunit ayaw ni Yaikio dahil gusto niya ang lahat. Dahil nasawi na si Sleeping Moon, si Lord Grimm ang curator ni Yaikio versus the Midnight Cat na lang. Nagising si Chenggo nang makita siyang nagsagawa ng huling pag-atake, at ito ang unang pagpaslang sa buong server. Sa muling pag-login, nakatanggap kaagad si Yaikio ng isang wall na puno ng spam message na nag-aakuse sa kanya ng panloloko kay Sleeping Moon. Kabalintunaan, ang tanging partidong handang sumalakay sa mga piitan ay ang grupo ni Sleeping Moon. Pagkatapos ng isa pang pagpaslang sa Midnight Cat, hinarap ng partido ang Spider Cave, isa pang dungeon na natapos para sa server. Nakuha nito ang atensyon ni Blue River, na ang grupo ay 10 segundo ang layo mula sa pagkiklear ng piitan. Sa tingin nila, siya ay dapat na isang profesional na naglalaro sa server na ito. Kaya, sinabi sa kanila ni Blue River na simulan ang pagsisiyasat kay Lord Grimm. Si Sleeping Moon ay nag-aatubili na gawing pinuno ng partido si Lord Grimm, habang ang grupo ay nahaharap sa isang nakatagong boss. Pagkatapos, binibigyan ni Yaikio ng direksyon ang team para salakayin ang boss, isang plano na kakaisip lang niya batay sa komposisyon ng grupo, habang tinutokso si Sleeping Moon. Dahil sa pagtutulungan, natalo nila ang boss monster.
Pinag-uusapan ni Blue River at ng kanyang team ang tungkol kay Lord Dream, at kung paano nag-spam si Sleeping Mon sa chat para suruan siya, at pagkatapos ay makakuha ng isa pang unang server slay kasama si Lord Dream, habang ang anunsyo ay nagdedetalye ng kanilang pinakabagong nakatagong pagkatalo sa boss. Sinusuri ni Yaikio ang kanyang mga mensahe upang makita ang isang screen na puno ng mga imbitasyon ng kaibigan mula kay Blue River, na nakatanggap ng mensahe pagkatapos tanggapin ang kahilingan. Ipinaliwanag ni Blue River na siya ay mula sa Blue Brook Guild at ang kanyang pangunahing grupo ay ang Blue Bridge Spring Snow. Hiniling niya kay Lord Dream na tumulong sa unang pag-clear sa Frost Forest, ngunit hindi siya makapag-level up ng mabilis, kaya't sila ay tumungo sa isang record time clearang sa halip pero may kalakip na presyo, syempre. Humihingi si Yaikio ng mga rare na mga materyales sa paggawa, at nagka-deal sila. Sa pagkagising, nakita ni Yaikio ang buong cafe na nakatutok sa TV. Ang Excellent Era ay nagbibigay ng press release na nagpapahayag ng pagre-retiro ni Yaikio sa pagkadismaya ng mga tagahanga. Si Chenggo, na lumuluha, ay inakusahan si Yaikio na walang pakialam. Hindi pa rin siya naniniwala na siya si Yaikio, at na siya ay nagmamalasakit ng higit pa sa nalalaman niya. Huminto si Yaikio sa paglalaro, ngunit narito pa rin si Yaikio at nagagalit pa rin si Chenggo, ayaw maniwala kay Yaikio. Si Lord Dream ay nagpakita sa Frost Forest Dungeon kung saan naghihintay ang mga miyembro ng Blue Brook Guild. Hindi pa rin espesyalista at nagbibigay pa rin ng mga utos, tinatalikuran niya ang mga diskarte at humiling ng kompletong pagbabago ng line-up ng partido kung gusto nilang magtakda ng record time, iyon ay sumunod sa kanya ang mga miyembro ng guild. Nagsisimula ng magalit si Blue River, ngunit nalilito rin siya gaya ng iba sa kanila. Iminungkahi ni Lord Dream na kumuha sila ng one-wave rush na ikinagulat ng grupo, sa pag-aakalang siya ay nagbibiro. Si Lord Dream ay napapaligiran ng mga mandurumog, parang katapusan na niya, pero simula pa lang ito. Nag-execute si Lord Dream ng isang paggalaw para maiwasang magkaroon ng damage, at kahit ang Blue Brook Guild Master ay hindi kayang gawin iyon. Nagsisimula siyang gumamit ng mga galaw na ang isang hindi espesyal na karakter lamang ang maaaring makagawa, sa kabila ng iginiit ng mga miyembro ng guild na mga walang isip lang ang pipili ng playstyle na iyon. Dahil sa pagkagambala ni Lord Dream, hindi nila namalaya na dumiretso na sa kanila ang mga mandurumog. Nang magsimulang mag-utos si Lord Dream, kumilos ang partido, ginagawa ang lahat ng itinuro niya. Nang magtagumpay, nagtala sila ng bagong record time para sa Frost Forest na 20 minutes and 24 seconds. Si Blue River, nagagalak sa kanyang pagkapanalo, ay naghahayag sa iba pang mga guild na opisyal na sumali si Lord Dream sa Blue Brook Guild, ngunit sa dungeon lang na iyon. Mabilis na umalis sa grupo nila si Lord Dream, na ikinadismaya ni Blue River. Nakatanggap si Chenggo ng tawag mula sa kanyang kaibigang si Tanro kinabukasan, at tuwang-tuwang sumugod sa kanya pagdating niya sa bayan. Sa kafe, hiniling ni Chenggo kay Tanro na sa wakas ay talunin ang isang manlalaro na hindi niya kaya. Nanalo si Tanro sa laban ng walang kahirap-hirap. Napansin ni Yaikio na si Tanro ay may mataas na APM actions per minute. Natigilan si Yaikio sa kanyang binanggit nang sabihin ni Tanro na napakadali ng laro. Ginagawa ni Chenggo na maglaban sina Yaikio at Tanro. Sinusubukan ni Yaikio na gawin itong kawili-wili sa pamamagitan ng paglalagay ng maliit na taya. Malinaw na nararanasan ni Tanro ang isang bagay na hindi pa niya nararanasan, mapait na pagkatalo. Aminado si Yaikio na si Tanro ay may mabibilis na kamay, ngunit ang isang mataas na APM ay hindi lamang para sa kaluwalhatian. Itinuro niya ang mga lugar kung saan nangangailangan ng pagpapabuti si Tanro na nagbibiro na aabutin siya ng 100 taon bago maging mahusay. Ngunit si Tanro ay medyo naiirita at hindi tinatanggap ang biro gaya ni Taylor Swift, patuloy siyang tumataya ngunit tila hindi manalo-nalo. Hindi siya pinapatigil ng kanyang pride, higit pang lumalaban at pera ang natatalo niya. Humingi si Tanro ng isang glory account kay Chenggo, na nangakong talunin si Yaikio, determinadong mabawi ang kanyang kumpiyansa. Sa pagtanggap ng sarili niyang glory account card, nilikha ni Tanro ang kanyang unang karakter na Soft Mist. Halos magpas siya na maglaro ng unspecialist na tulad ni Yaikio, nagbabala si Chenggo laban dito, dahil gumagamit si Yaikio ng sandata na partikular na idinisenyo para sa kanyang unspecialist na karakter. Sa halip, nagpasya siyang maglaro bilang isang battle mage. Nag-aalok si Yaikio na turuan siya dahil 9 na taong gulang na ang mga gabay, dapat niyang malaman na isinulat niya ang mga ito.
Kinompromiso ito ni Yaikyo at ina-update ang mga gabay. Narinig ni Yaikyo ang pag-uusap tungkol sa isang ligaw na boss na nagpapakita habang nasa labas, ang Blood Gunner Yag. Ang nangungunang tatlong guild ay naghihintay para nakawin ang boss kill, nagdedebate tungkol sa pagsasama-sama kapag isang kumpletong baguhan ang umatake sa boss ng mag-isa, at dalawang miyembro ng partido na sumali din sa kanya. Sa una, para siyang veterano hanggang sa gumawa siya ng mga nakakahiyang rookie na pagkakamali. Nagpakita si Lord Grimm, iniligtas ang baguhan na Steamed Bun Invasion na humihiling na sumali sa kanyang partido. Kasunod ng mga tagubili ni Lord Grimm, ang partido ay mabilis na nakakuha ng Traxayon, natututong makipagtulungan. Nagsisimulang bumukas ang lupa ng sementeryo, habang ang 100 zombie ay bumangon mula sa kanilang mga libingan. Nagulat ang mga miyembro ng guild, umatake si Lord Grimm ng 200 hit combo para sa boss na magwala. Sinabihan sila ni Yaikyo na huwag pansinin ang mga guild at tumakbo. Sumunod si Steamed Bun at ang iba pang baguhan, at sinusundan sila ng boss monster. Sa sandaling makatakas sila, si Sleepy Moon at dalawa sa kanyang kapwa-miyembro ng Full Moon Guild ay nagpakita upang tumulong. Ang ibang mga guild ay masyadong mabagal, at inanunsyo ng system bulletin ang unang pagpaslang kay Blood Gunner Yag ni Lord Grimm at sa kanyang koponan. Nagpadala si Blue River kay Yaikyo ng friend request, at nakiusap sa kanya na pamunuan muli ang Frost Forest kasama ang kanyang guild. Sa pagtanggi sa kanya, binanggit ni Yaikyo na mayroon siyang appointment sa karibal na guild na Tyrannical Ambition. Pagbangon mula sa kanyang computer, tumunog ang isa pang anunsyo, hawak ng Excellent Dynasty ang bagong record para sa Frost Forest, 10 minutes and 24 seconds. Ang kapitan ng Tyranny team na si Han Waikang ay nakatanggap ng interesanteng intel mula sa kakampi niyang si Zansenji. Sa tingin niya ay tinutulungan ni Yaikyo ang Excellent Dynasty na itakda ang record ng Frost Forest. Ngunit si Yaikyo ay gumagawa ng kanyang sariling koponan, isang brawler, battle mage at launcher. Hinihiling ni Chengo na malaman kung sino ang launcher, ang isang tao lang ang nasa isip ni Yaikyo. Isang livestream na laban ang ipapalabas sa cafe sa gabing iyon. Excellent Era versus 301 Degrees. Si Sun Chang ay gumaganap bilang One Autumn Leaf, mukhang mananalo siya sa kabila ng pagiging 1 versus 3 na laban, at sinabi ni Yaikyo na kung hindi, matatalo ang Excellent Era sa kabuuan ng laban. Siya ay tama, ang kanilang pagtutulungan ng magkakasama ay bumagsak, at ang 301 Degrees ay malapit ng matalo, ngunit ang kuryente ay nawala bago malaman ang mga resulta ng laban. Nalaman nila kalaunan na ang 301 Degrees ay talagang nanalo sa laban. Sina Tanro at Yaikyo ay nagbabantay sa front counter ng cafe nang pumasok sina Lihaw at ang kanyang kasama. Si Lihaw, na halatang lasing, ay napansin si Yaikyo at sinimulang kutsain ang kanyang dating kapitan sa pagal-lecture sa kanya. Tumayo si Yaikyo at marahas na kinutsa si Lihaw, itinuro ang lahat ng kanyang mga kabiguan bilang isang manlalaro bago sila paalisin, na tumutukoy sa karatulang nagbabanggit ng karapatan ng cafe na paalisin ang mga lasing na customer. Bumalik sa ika-10th server, nagtitipon sa labas ng Frost Forest, naghahanda para sa isang run, isang elementalist mula sa Tyrannical Ambition si Crowd Lover ay nakipagkita kay Lord Grimm, Steamed Bun, at karakter ni Tanro na Soft Mist, na nagulat nang makitang may dalawang baguhan sa partido. Bago pumasok, nagpakita ang launcher character si Cleansing Mist para kumpletuhin ang partido. Hindi makapaniwala si Crowd Lover kung gaano kataas ang APM ng mga baguhan. Nagsisimula ng magmukhang exciting ang mga bagay, nang gumamit si Cleansing Mist ng delivery weapon, isang propesyonal na armas ng launcher, na nakakuha ng atensyon ni Crowd Lover. Nagsimula siyang maghinala sa manlalaro sa likod ng babaeng launcher na karakter. Tama siya sa kanyang hinala, sa isang silid na may larawan ni Yaikyo at ng dalawang iba pa, nakaupo si Moshang, ang kanyang dating kasamahan sa Excellent Era at propesyonal na manlalaro ng launcher. Sinabihan ni Yaikyo si Moshang na huwag gumamit ng mga propesyonal na galaw para mapanatili ang kanilang hindi pagkakakilanlan, at hinayaan na lang ito ni Crowd Lover na inisip na bakit naman tutulungan ng Excellent Era ang Tyrannical Ambition. Muntika na sila doon na mabuking. Inutusan si Tanro na magsanay sa Frost Forest at sinabihan si Steamed Bun para tumuon sa kagamitan. Pinataas ni Yaikyo ang kanyang Myriad Manifestation Umbrella bilang paghahanda. Nakahanda silang lahat na tumungo muli sa Frost Forest, matagumpay na tinalo ang record sa 13 minutes and 5 seconds. Ngunit hindi nila ito hinahawakan ng matagal.
Ang Excellent Dynasty ay pumapasok at natalo ang kanilang record. Handa na si Tanro na magtakda ng isa pang record nang sabihin ni Yaikyo sa kanya na walang kabuluhan dahil naabot na nila ang level 25. Si Lee Hao, ang vice captain ng Excellent Era pagkatapos ng pag-alis ni Yaikyo, ay galit pa rin tungkol sa isang gabi at sa lahat ng mga nagawa ni Lord Grimm. Gumagawa siya ng karakter, Hateful Sword, upang subaybayan ang grupo. Sa kanyang pagkabalisa, tinanggihan ni Yaikyo ang kanyang alok. Hinahamon siya ni Lee Hao sa isang tunggalian sa halip. Muli, siya ay tinanggihan kapag sinabi ni Yaikyo sa kanya na ang pagduduel kay Steamed Bun ay higit pa sa kanyang antas. Hinahayaan siya ni Lee Hao na manalo. Si Hateful Sword ay iniimbitahan na sumali sa grupo upang harapin ang Boneyard kung saan naglatag si Yaikyo ng bagong diskarte upang magtakda ng bagong record. Buong araw si Lee Hao sa ika-10th server, nakalimutan ang kanyang laban kay Wang Shiten noong gabing iyon. Dahil hindi handa, walang pagkakataon si Lee Hao na manalo. Nagtakda ng bagong record ang Excellent Dynasty sa pamamagitan ng pagnanakaw sa diskarte ni Yaikyo sa Boneyard. Nagsend siya ng mensahe kay Yaikyo pagkatapos na maglaro, at nahuli si Lee Hao nang tawagin siya ni Yaikyo sa kanyang pangalan. Alam na si Lee Hao ito sa buong panahon. Isang misteryosong figure ang nakatago sa labas ng kafe, kumakaway kay Yaikyo na gumalaw upang salubungin siya sa likod. Kapag sila ay nag-iisa, ipinapakita ng figure ang kanyang sarili na si Wang Xiaotan, ang vice captain ng Blue Rain, aka ang Sword Saint. Naglalogin bilang Floang 3, sumali si Wang Xiaotan sa grupo para talakayin ang bagong diskarte upang talunin ang record sa Boneyard. Bitagin nila ang mga kaaway sa isang bangin, na nagal iligtas sa kanila ng mahalagang segundo. Sa tulong ni Wang Xiaotan at sa bagong armas na nakuha nila sa pagharap nila kay Lee Hao, tiwala si Yaikyo na kaya nilang talunin ang record. Sumali sila sa Blue Brook Guild, naghahanda para sa dungeon run. Itinakda ni Lord Grimm, Cleansing Mist, Soft Mist, Steamed Bun, at Floang 3 ang bagong Boneyard record, 16 minutes 24 seconds. Nagtataka si Wang Xiaotan kung bakit nagretiro si Yaikyo, dahil ito kay Masyang. Tatapusin na sana niya ang kanyang kontrata sa natitira pang 1.5 taon, kaya hindi babalik si Yaikyo hanggang sa matapos ang oras na iyon. Sa isang group chat, tinalakay ng mga pinuno ng guild mula sa Blue Brook at Tyrant Aikal Ambition ang bagong development sa 10th server. Nalilito sila sa sobrang dami ng hindi kilalang ekspertong manlalaro. Ang Herb Garden leader ay nananatiling tahimik. Habang nagsasanay si Yaikyo kasama sina Tanro, Steamed Bun, Sleeping Moon, at Seven Fields, pakiramdam nila ay may nanonood sa kanila. Si Plantago Seed leader ng Herb Garden ay naglulunsad ng pag-atake sa partido kahit na si Steamed Bun at ang APM ni Soft Mist ay hindi makapigil sa kanya. Pumasok si Lord Grimm at bigla siyang hinarap, pinapaalis ang umaatake. Naisip ni Yaikyo na hindi ito ang totoong Plantago Seed ngunit may kumokontrol sa kanyang karakter, si Wang GC, kapitan ng team na Tiny Herb. May 5 titulo na ibinibigay sa nangungunang 5 karakter, Battle God, King of Fighting, Sword Saint, Great Gunner, at Magician, na nakalaan para kay Wang GC, ang manlalaro, hindi ang karakter, dahil ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay kakaiba at flexible na hindi mahuhulaan. Sinabi ni Wang GC kay Gayang na bigyan ang natitirang bahagi ng reserve team ng mga bagong account card na nagtuturo sa kanila na tapusin si Lord Grimm. Nagsimula silang hanapin siya sa mga tiwangwang na lupain. Sina Cloudy Havens at Ashenmon ay nagmamadaling salakayin si Lord Grimm. Gamit ang Z-Shake technique, iniiwasan niya ang dalawa, dahilan para matamaan ng isa ang sarili niyang teammate. Inatake ni Lord Grimm si Cloudy Havens gamit ang Vanishing Step, kaya hindi siya makagalaw sa pamamagitan ng patuloy na pag-atake mula sa blind spot ng kalaban. Lumalabas si Wang GC kasama ang iba pang miyembro ng Tiny Herb. Ang kapitan ay nagpahayag ng isang bagong rehimeng pagsasanay, tapusin ang boss si Lord Grimm, ang pinakamalakas na boss sa Glory. Matapos makita ang paglalaro ni Lord Grimm, ang kapitan ng Tiny Herb ay 80% na sigurado na ang manlalaro sa likod ng karakter ay walang iba kundi si Yaikyo. Nagagalak si Yaikyo na makalaro sila, at wala siyang planong magpatalo sa kanila. Ipinagpapatuloy ng Tiny Herb ang kanyang walang humpay na pag-atake kay Lord Grimm sa mga susunod na araw. Sa wakas ay naumay na siya, hinamon ni Lord Grimm ang buong koponan ng Tiny Herb na labanan siya ng sabay-sabay. Nagtatanong kung nakipag-away na ba sila sa isang tunay na unspecialist na karakter dati, kumagat sila sa kanyang sinabi at lahat ay umatake ng sabay-sabay.
Ngunit may iba't ibang plano si Yaikyo. Iniiwasan niya ang kanilang mga pag-atake at tumakbo para dito. Sumunod lang sila para makita siyang tumalon sa isang gusali at mag-log off. Pinipigilan ni Soft Mist ang pagsasalita ni Captain Wang Jisi, ngunit sa halip na boses ni Tanro, narinig nila si Yaikyo sa ibabaw ng mikropono. Hinahamon sila ni Yaikyo sa isang labanan sa arena. Isa lang ang kondisyon niya, kailangan muna nilang talunin si Tanro. Natalo si Tanro sa pakikipaglaban sa isang profesional na manlalaro, ngunit ngayon ay mas determinado kaysa dati, tumanggi siyang sumuko. Pumunta sila sa arena kung saan pinataya sila ni Yaikyo ng listahan ng mga bihirang materyales sa laban. Mabilis niyang tinalo ang unang kalaban, si Gaeyang. Samantala, si Kiefen ay tumatagal ng halos 3 minuto upang talunin si Tanro, na nagudyok sa kapitan na tanggalin siya, sinasabi sa kanya na hindi siya mabilis na umuunlad. Tinanong ni Yaikyo si Kiefen kung bakit siya gumaganap bilang assassin, na nagmumungkahi na subukan niyang maglaro bilang Ghost Blade sa halip dahil mas babagay ito sa kanyang estilo ng paglalaro. Kasabay nito, isinantabi ni Kapitan Wang Jisi si Tanro upang makipag-usap. Hindi niya binabanggit ang sinabi niya kay Yaikyo. Ngayon ay Lord Grim vs Fiery Blaze, ang karakter ni Wang Jisi. Habang tumatagal ang labanan, pinatumba ni Yaikyo ang isang haligi, na lumilikha ng bilog na apoy sa paligid ng arena. Bilang tugon, lumipat si Wang Jisi sa paggamit ng yelo. Patuloy na tumataas ang kanilang APM habang walang humpay ang pag-aaway ng dalawa. Sobrang lapit ng matapos walang makakapag-predict kung sino ang mananalo. Ito ay isang draw, na hindi matalo ang isa't isa. Sinamahan ni Tanro si Yaikyo bago humiga at nagtaka kung ano ang pakiramdam sa paglalaro bilang isang profesional. Inamin niya na sinubukan siyang i-recruit ni Wang Jisi ngunit tumanggi siya. Itinatanong ni Yaikyo kung nag-e-enjoy ba siya sa glory, kung gayon, pareho lang ito profesional man or hindi. Kapag nahanap ni Kiefen ang kanyang sarili na mag-isa, lumikha siya ng bagong karakter, 1-inch Ash, isang Ghost Blade. Kinabukasan, pumasok sa cafe ang isang binata na may mahabang blonde na buhok. Sa pag-aakalang isa siyang gangster, muntik na siyang palayasin ni Chengo. Tinanong niya kung nasa paligid si Lord Grim, ipinakilala ang kanyang sarili bilang steamed bun. May mga chismis na kumakalat sa buong 10th server, binayaran lang ng lower tier na Full Moon Guild si Lord Grim ng 4 na piraso ng Scarlet Moon para mag-set ng dungeon record. Lahat ng pinuno ng guild ay nagsimulang mag-bid para sa mga serbisyo ni Lord Grim, ngunit tumanggi si Yaikyo. Sa pagtupad sa kanyang pangako, ang Full Moon Guild ay nagtatakda ng bagong record para sa Desolate Lands. Habang nasa linya ang reputasyon ng 3 pangunahing guild, si Blue River ay pumunta sa Heavenly Domain para makipag-usap sa pinuno ng guild, si Changing Spring. Pagkatapos ng ilang debate, kumuha sila ng mga bagong account card para sa mga miyembro sa Heavenly Domain para matalo ang record. Pagkatapos ng isang araw sa palengke para kumuha ng gamit, si Yaikyo, Tanro, at steamed bun na si Bazzi ay lahat ay nagtatagpo sa Desolate Lands. Ramdam nila na may nakatingin sa kanila. Nauuna si steamed bun para harapin sila, at sinalubong lang sila ng 1-inch Ash bagong Ghost Blade ni Kiefen, na masayang bumati kay Yaikyo. Biglang tinambangan ng mga walang guild na karakter ang partido habang ang 3 pangunahing guild ay nanunood mula sa gilid, hindi nakikibahagi sa pag-atake. Ang partido ay namamahala upang depensahan ang kanilang mga pag-atake laban sa lahat ng posibilidad. Ngunit walang oras para sa pagdiriwang, habang naglulunsad ng panibagong pananambang ang Blade Master na si Poplar Beach nang hindi nagtagumpay dahil mabilis siyang tinalo ni Yaikyo at steamed bun. Nagtakda ang Bluebrook Guild ng Desolate Lands record na 24 minutes and 41 seconds kasama ang Poplar Beach sa partido. Ipinakilala ni Changing Spring ang kanyang sarili habang nagsasalita si Yaikyo tungkol sa kanilang record time, na binanggit na kung si Blue River ang naroon sa halip na si Poplar Beach, mas maganda sana ang kanilang oras. Sa Excellent Era Headquarters, determinado si Chenyo na talunin si Yaikyo pagkatapos ng kanyang rejection noong si Yaikyo ay kapitan pa. Sinabi ni Yaikyo kay Kiefen na kaya nilang talunin ang record ng Desolate Lands gamit ang kanyang bagong Ghost Blade sa team. Si Wang Xiaotan, sa punong tanggapan ng Blue Rain, ay tinanong ng isang lalaki kung saan niya mahahanap si Wenzo. Nilaro ang karakter ni Chengo, si Chasiang Haze, tinanggap ni Yaikyo ang hamon ni Poplar Beach na tinalo siya sa loob ng 39 na segundo.
Ang paggamit sa mga kakayahan sa pakikipaglaban ni Chase Yang Hayes ay nagpapahanga kay Wenzo, habang pinapanood niya ang labanan mula sa punong tanggapan ng Blue Rain, hindi niya alam na si Yaikyo talaga ang naglalaro. Tinawag ng kapitan si Wang Xiaotan, na kinakabahan na malaman ang kanyang ginagawa. Ang pagsusuri ni Wenzo ay nagpapahintulot sa kanya na tukuyin ang tunay na pagkakakilanlan ng Floang Tree si Wang Xiaotan, Hateful Sword si Li Hao, at Lord Grim si Yaikyo. Nakahanap si Tanro ng gabay para sa Boneyard na nagdedetalye ng kanilang diskarte, na isinulat ng isang taong tumatawag sa kanilang sarili na Concealed Light. Nag-send ng mensahe ni Wang Xiaotan kay Yaikyo, sinabing nalantad ka na. Ang mga record ay nagbigay sa amin. Kinailangan lamang na pagsamahin ng kapitan ang dalawa laban sa dalawa. Sumagot si Yaikyo, na nagsasabing ang APM ng kapitan ay napakababa para sa isang pro. Si Yuri, na nagbabasa sa balikat ni Wang Xiaotan, ay hinamon si Yaikyo sa isang tunggalian. Ang kapitan ay gumaganap bilang Wakesar, isang warlock. Sa kabila ng kanyang superior na diskarte, natalo siya sa mas mabilis na mga kamay ni Yaikyo. Sinabi ni Yuri na sa level 95, mawawala ng bentahe ang isang hindi dalubhasang manlalaro kung ganoon kataas ang cap. Sa pagbabasa ng gabay ng Concealed Light, inaakala ni Yaikyo na siya ay isang baguhan sa Glory, ngunit nagawa niyang pagsamasamahin ang kanilang diskarte ng hindi naruroon, na sa tingin niya ay kahanga-hanga. Isang nakahod na figure ang pumasok sa cafe na humihiling na gumamit ng internet, ito ay si Mashang. Naglogon sila at pinagsama ang grupo upang ipaghiganti ang maliwanag na pagkasawi ng karakter ni Tanro, ang Soft Mist. Lingid sa kanilang kaalaman, ang Steamed Bun, Cleansing Mist 1-inch Ash, at Lord Grim ay may mga target sa kanilang likuran. Sinusubukang makatakas, nahulog si Steamed Bun sa isang balon. Hindi inaasahan na may tao sa ibaba, natarante siya ng makarinig siya ng boses at tatamaan siya ng kanyang laryo sa ulo. Ang estranghero sa ilalim ng balon ay lumabas na si Concealed Light. Sa sorpresa ni Steamed Bun, nag-alok siyang tulungan siyang makatakas. Sa paglabas sa balon, pinag-aaralan ni Concealed Light ang kanilang mga attacker, na bumubuo ng isang diskarte upang epektibong talunin sila. Ang dalawa ay naghiwalay at umalis matapos silang ilihis sa kanilang landas. Nag-message si Yaikyo kay Steamed Bun para tingnan kung okay lang siya. Nagtataka tungkol sa kanyang bagong kaibigan, sinabihan niya silang magkita sa Konji Forest. Karamihan sa mga humahabol sa kanila ay nasa itaas ng level 33, malamang na lahat sila ay mula sa iisang guild, lumalabas na maraming guild ang pinagsama-samang puwersa para tugisin si Yaikyo at ang kanyang team. Si Wang Xiaotan ay nag-spam kay Yaikyo para sa isang tunggalian, sa halip, sinabihan siya ni Yaikyo na pumunta sa Konji Forest at tumulong na labanan ang mga humahabol sa kanila. Ang ilan sa mga mandurumog ay humiwalay sa grupo para tapusin si Floang Tree, hanggang sa mapansin nilang nasa level 27 pa lang siya at walang kwenta ang pag-aaksaya ng oras sa pakikipaglaban sa kanya. Iniinis nito si Wang Xiaotan at hinabol niya sila, pinaslang ang iilan at nagnakaw ng isang orange na espada. Sinubukan ni Wang Xiaotan na labanan si Yaikyo ngunit naubusan ng mana habang papalapit ang Cowan. Sa pakikipaglaban sa kanila, pareho silang naubusan ng mana at nag-iisip paano makatakas, may pagkakataon sila, ngunit napapalibutan sila at hindi makawala. Ang mga mandurumog ay nagsimulang matuwa hanggang sa dumating ang backup, sina Mashang, Tanro, Kiifin, Steamed Bun at Concealed Light ay lumabas na handang tumulong. Nagsisimula si Yaikyo na magbigay ng mga order, hanggang sa magsimulang magpakita ang mga customer sa cafe na nagbibigay sa kanya ng kanilang mga order. Ang koponan ay nagtagumpay sa mga kalaban at tinalo sila sa pinagsamang pagsisikap ng mga guild. Kumpiyansa si Yaikyo na walang kabuluhan ang pagsisikap ng guild na pigilan siya at ang kanyang team sa pag-level up. Kinulit siya ni Wang Xiaotan na makipag-duel muli, at pagkatapos ng isa pang pagtanggi, napagmasdan niya na si Yaikyo ay nagbubuo ng isang perpektong koponan para sa Glory Professional Alliance, isang ideya na hindi pa sumagi sa isip ni Yaikyo hanggang ngayon. Nagpapakita ang Wild Boss ng Line Canyon, at iminumungkahi ni Steamed Bun na nakawin nila ang pagpaslang mula sa Tyrannical Ambition. Ang guild leader ng Tyrannical Ambition, si Jinggyo, ay kumbinsido na magtungo sa Club Tyrannis headquarters para kumonsulta sa mga pro kung ano ang gagawin tungkol sa sitwasyon ni Lord Grim. Hindi makakuha ng madla kinabukasan, nagtungo si Jinggyo sa cafeteria upang hanapin ang vice captain ng Tyranny, si Zanxinji, na nakaupo, at humingi siya ng tulong.
Pagkatapos maubos ni Zansinji ang kanyang tanghalian, ibinigay ni Jengguyo ang isang flash drive na naglalaman ng mga video ni Lord Dream at ng kanyang koponan sa aksyon. Si Wenxing ay nanonood ng mga video kasama ang kanyang bise-kapitan, na nag-aalok ng kanyang pagsusuri. Si Lord Dream ay malamang na si Yaikyo. Gumagawa ng mga account card para sa ika-10th server, iminumungkahi ni Zansinji na mag-imbestiga sila. Sa pag-login, nakita ni Yaikyo ang isang sandata na lumilipad patungo sa kanya. Nang walang tutulong, kailangan niyang harapin ang kanyang mga umaatake, sina Cold Knight at Crowd Lover, nang mag-isa. Ang mas malala pa, si Zansinji isang master tactician ang nag-uutos sa kanila. Nahihirapan silang atakihin si Lord Dream. Ang mga unspecialist na karakter ay hindi mahuhulaan ang mga paggalaw, lalo na si Yaikyo ang kanilang kinaharap. Ngunit ang swerte ay nasa kanilang panig. Si Wenxing ay nagpakita upang harapin si Yaikyo. Ang laban ay nagpapatunay lamang sa mga hinala ng kapitan. Si Lord Dream ay si Yaikyo. Galit na galit si Wenxing at sinimulang tanungin si Yaikyo ng mga tanong. Tinanong kung bakit siya nagretiro, at kung nakalimutan niya na ba ang mga mithiin na pinagsaluhan nila. 9 na taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng labanan sa Konji. Nagharap ang dalawang nangungunang manlalaro sa Glory, sina One Autumn Leaf at Desert Dust. Parehong hindi natalo at kilalang-kilala makalipas ang ilang sandali, bawat isa ay pumirma sa iba't ibang mga profesional na koponan. Finals na, at magkaharap sina Wenxing at Yaikyo sa kauna-unahang championships ng Glory Professional League. Ang Excellent Era ay lumabas sa itaas, at tinalo ni Yaikyo si Wenxing, pinamunuan ang kanyang koponan sa tuktok ng Glory Professional Alliance. Makalipas ang halos 9 na taon, muling nagkaharap ang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nanalo. Natapos ang laban pagkatapos nangako si Yaikyo na babalik sa profesional na antas, at si Wenxing ay maghihintay. Bumalik sa kafe, ipinamigay ni Chenggo ang kanyang pinakabagong binili. Si Yaikyo ay nagsuot ng bagong uniforme ng Team Happy, handa nang bumalik sa Glory. Pagkatapos ng kanyang grace period, plano ni Yaikyo na pumasok muli sa mga Pro League, sa pagkakataong ito sa kanyang sariling kasunduan sa ilalim ng pangalan ng koponan na Happy, ngunit marami pa ring kailangang gawin. Si Lord Dream ay nanunood mula sa isang window habang mas maraming manlalaro ang na-recruit sa kanyang bagong 10th server guild na Happy. Si Steamed Bun ay malakas na tumatawag sa mga lansangan sa sinumang makikinig, habang tinanong ni Namasyang at Tang or Tanro si Lord Dream kung paano niya iniisip ang magiging dungeon run sa gabing iyon. Hindi siya nag-aalala, at nag-imbita siya ng ilang mga bagong kaibigan na makakasama. Ang mga pinuno mula sa 3 sa mga nangungunang guild, Tyranny, Herb Garden, at Blue Brook, ay nagpupulong sa isang tavern para talakayin ang mga paraan para mapabagal ang pagdagsa ng Happy ng mga bagong miyembro. Hindi nila maaaring hayagang atakehin ang guild, ngunit maaari nilang pigilan ito sa pag-level up. Kung isasabotahin nila ang kanilang Guardian Demon Run, isa itong siguradong paraan para hadlangan ang pag-usad ng guild. Ang kailangan lang nila ay ilang mga especially 15 ay pwedeng gumawa ng mga trick, lalo na sa dungeon na pang 20 katao. Napakahusay ng koponan ni Lord Dream, ang kanyang mga tagubilin ay ginagawang madali ang mga bagay-bagay. Sa sandaling gumawa ng random na paggalaw ang sinuman, agad silang pinapaalis ni Lord Dream sa guild. Siguro ang 15 especially ay hindi sapat pagkatapos ng lahat. Matapos talunin ang boss, pinasalamatan sila ni Lord Dream. Hindi nila ito magagawa kung wala ang tulong ng napakaraming matataas na manlalaro. Syempre, alam niya sa buong panahon kung gaano sila kalakas. Nag-aalok siya sa kanila ng mga pwesto sa guild, ngunit isang manlalaro lang ang nananatili, si Fearless Looks. Nabuking si Blue River matapos siyang tanungin ni Lord Dream kung saang guild siya galing. Inanunsyo ni Lord Dream sa guild chat na kung may mga tanong ang mga bagong kasali, dapat silang mag-message kay Fearless Looks. Inihayag ni Blue River sa iba pang mga guild na ang pinuno ng Happy ay walang iba kundi ang dating kapitan ng Excellent Era, si Yaikyo. Alam na ito ni Allen at iniwan si Blue Brook para sumali sa Happy Guild. Siya ay kukuha ng mga pagpaslang at maging isang all-around na hindi magustuhang player, na siyang perpektong dahilan para atakihin siya at ng Happy Guild. Sa Thousand Waves Lake, naghihintay ang iba pang mga guild, may mga mata sila kay Allen ngunit wala silang makitang iba pang miyembro ng Happy hanggang sa makapasok sila sa tubig, na hinaila sa ilalim ng tubig ni na Lord Dream at kanyang mga kasama, na nagtatago sa ilalim ng tubig.
Nakuha nila ang isang kasanayan upang madagdagan ang kanilang oras sa ilalim ng tubig, na hindi pinapansin ng karamihan sa mga manlalaro bilang walang silbi. Ito ay isang todong digmaan sa ilalim ng dagat, Happy Guild versus ang nangungunang tatlong guild. Wala silang laban at nagsimulang umatras, lumalangoy sa mga lumulutang na bangkay ng kanilang mga kasama habang sila ay nawawala. Bumalik sa headquarters ng Excellent Era, nalaman nilang bumalik si Yaikyo sa Glory bilang Lord Dream. Ang mga manlalaro ng kalaban ay nagsimulang mag-respawn sa Thousand Waves Lake. Ang mga guild ay naasar na parati silang tinatambanggan ng Happy Guild. Sinabi ni Blue River sa iba pang mga guild na wala silang mapapala sa walang katuturang pag-atake sa mga miyembro ng guild ng Happy. Hindi nila matatalo si Lord Dream sa ika-10th server, kaya dapat silang maghintay hanggang sa subukan niyang pumasok sa Heavenly Domain dahil magiging level 50 lang siya, bilang isang unspecialized character sa halip na level 70. Humingi sila kay Lord Dream ng tigil labanan, at pinapapili sila ni Yaikyo sa pagitan ng pagbibigay sa kanila ng lawa or ng listahan ng mga materyales sa paglalaba. Iminumungkahi ni Blue River ang mga mapagkukunan ng guild's pool at piliin ang listahan. Ang Tyranny Guild ay sumang-ayon, ngunit ang iba ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob. Nakipag-usap si Lord Dream kay Blue River, ginamit siya para subaybayan ang iba pang mga guild, inamin niya na ang ilan sa kanila ay gustong ipaglaban ang lawa. Sinabi niya kay Lord Dream na sumuko, mayroon silang bentahe ng mga numero, pagkatapos ng mabilis na mensahe sa panggrupong chat ng mga pro. Sinabi ni Lord Dream na maayos ang kanyang ginawa, at humihingi ng higit pang impormasyon sa susunod na pagkikita nila. Ang naguguluhang si Blue River, ay nananinindigan na hindi siya isang especially iya. Ang mga guild ay bumaling sa isa't isa pagkatapos maghinala na mayroong isang especially iya sa kanilang grupo. Nang pumasok si Lord Dream at inatake sila, sa wakas ay inamin nila ang pagkatalo. Ang iba pang mga guild ay nagbibigay sa mga materyales, habang sinusubukan niyang kausapin ang mga manlalaro na nagawang manatiling buhay sa panahon ng pag-atake. Inaanti ni Chengo si Yaikyo habang naglalakad siya sa pintuan ng Happy Internet Cafe, nagulat nang makita siyang nakasuot ng suit. Hinihiling niyang kausapin si Yaikyo, at kambal pala sila, ginamit ni Shu ang pangalan ng kapatid niya habang naglalaro bilang pro. Pinakiusapan siya ni Shu na umuwi para sa Spring Festival, ngunit tumanggi siya, at sinabing babalik siya kapag tapos na siya sa profesional na esports. Mayroon na lamang siyang ilang magagandang taon na natitira. Ang Glory Pro League ay nagdaraos ng kanilang kompetisyon sa bagong taon. Ito ay Tyranny versus Excellent Era na may kalamangan sa isang 3 versus 2 match-up, ngunit mabilis silang natalo muli. Sa ilalim ng pamumuno ni Sun Chang, hindi sila magkakaugnay at lalo lang lumalala. Kapag naabot ni Lord Dream ang level 50, handa na siyang sakupin ang Heavenly Domain, isang pampublikong zone na may mas mapanghamong mga boss at mataas na PvP drop rate. Ito ang endgame area. Para makapasok, may dalawang kinakailangan, pagkumpleto sa quest at arena challenges. Ito ay dapat na madali para sa taong halos sumulat ng handbook ng Glory. Hihintayin niya ang iba pa sa ika-10th server na makahabol nang hamanin siya ng isang manlalaro mula sa ika-8th server, na nagpapaalala sa kanya na maaari niyang hamanin ang mga manlalaro mula sa anumang server ngayon, at mukhang nakalimutan niyang idagdag iyon sa handbook. Sa headquarters ng Excellent Era, nagdaos sila ng pulong tungkol sa mga nagawa ni Yaikyo at Happy Guild. Ang posibilidad na magsimula siya ng isang bagong koponan ay nagpagalit kay Manager Ying, na nagpapagulat sa buong boardroom sa kanyang galit kung siya ay nagsisimula ng isang koponan. Kailangan nilang maging handa. Sa Heavenly Domain, si Yaikyo at Chengo ay nilapitan ni Lowland Slash at ng kanyang guild, ang Heavenly Justice. Humanga sa kanyang mga nagawa, tinanong ni Lowland kung mayroon siyang pangunahing account. Inamin ni Lord Dream na mayroon siyang isa sa first server, ang pangalan ng account na One Autumn Leaf, nakilala agad ng iba pang miyembro ng guild ang pangalan. Ngunit nang subukan nilang i-recruit siya, sumabat si Chengo at sinabing siya ang boss ng kanyang bagong team. Tinatalakay ng Heavenly Justice ang posibilidad na gamitin si Yaikyo sa isang publicity stunt para pukawin ang pananabik para sa kanilang sariling koponan, na nagsisikap na makapasok sa profesional na liga. Pero bakit hindi ganon din ang ginagawa ng ibang team? Sa tingin nila ay nagsisinungaling si Chengo tungkol sa pagpirma na niya sa kanila, isang bagay na nagigilty si Chengo. Ibinasura ni Yaikyo ang kanilang mga alalahanin, dahil napagpasyahan na nilang magsimula ng sarili nilang koponan.
Sinubukan ng Excellent Era na i-gank siya gamit ang mga alternate account, ngunit niloloko niya ang mga ito na isipin na si Chenggo ay si Mashang, na nagkataong naglalakad sa silid. Inaakala nila na si Yaikyo ang kumokontrol sa launcher tulad ng ginawa niya sa ika-10th server. Iniimbitahan ni Lord Grimm ang Heavenly Justice na makipagkita sa kanya, at nag-aalok na sumali sa kanilang guild para magamit nila ang kanilang status sa eksena ng esports para tumulong sa pag-promote ng kanilang team. Dahil nagsisimula na silang seryosong mag-isip tungkol sa pagsisimula ng kanilang sariling koponan, nag-set up si Chenggo ng isang silid sa cafe, nagbibiro si Yaikyo na nakakakuha siya ng bargain sa pamamagitan ng pagbabayad sa isang profesional na manlalaro ng sweldo ng isang night manager. Nagpa siya si Lowland Slash na tanggapin ang alok ni Lord Grimm, at gusto niyang makita kung kaya niyang talunin ang kanyang mga miyembro ng guild, na ginagawa ni Lord Grimm ng madali, at ng sabay-sabay. Inaamin nila na grupo lang sila ng magkakaibigan sa totoong buhay, at masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila at ng mga pro, ngunit tiniyak ni Lord Grimm sa kanila na okay lang para sa isang team na nagsisimula pa lang. Galit na galit ang Excellent Era ng ang mga chismis tungkol sa pagsali ni Yaikyo sa Heavenly Justice, at pagsisimula ng bagong team ay na-public, na nanawagan para sa isang emergency na pulong kaagad. Ang panggrupong chat ng mga pro player ay nagulat sa balita, at sinubukan ni Wang Xiaotan na i-spam siya, na nabaluktot kapag tumugon siya at hinahamon siya sa isang labanan sa arena. Ibinibigay ang password sa buong group chat na lahat ay naglalog-on para manood ng Sword Saint Face Off laban kay Lord Grimm. Ang Heavenly Justice ay nabigla sa kung gaano karaming mga profesional na manlalaro ang biglang sumulpat upang manood. Ngunit bago sila lumaban, sinabihan siya ni Lord Grimm na harapin si Lowland Slash. Sinorpresa siya ni Wang Xiaotan sa pamamagitan ng paglikha ng 6 na anino gamit ang Shadow Step. Halos hindi niya naipagtanggol ang kanyang sarili, at ang kanyang tainga. Si Wang Xiaotan ay kasing lakas at nakakainis sa voice chat, sumisigaw ng mga galaw habang gumagamit ng ganap na kakaiba. Nainis si Lola na naging dahilan sa kanya upang mahanap ang kanyang determinasyon. Ang paggamit ng Enrage, isang 20-segundong buff sa pag-atake at bilis, ay isang magandang hakbang, at ang mga pro ay nagulat. Ngayon ay kailangan na lang niyang maghintay hanggang sa matapos ang cooldown, ngunit sa kasamaang palad, sinasamantala ni Wang Xiaotan ang debuff upang umatake kapag ginamit niya muli ang kasanayan. Sa wakas ay oras na para makipaglaban siya kay Lord Grimm. Ngunit ang Sword Saint ay hindi handa para sa versatility ng sandata ni Lord Grimm, or ang kanyang kakayahang pagsamahin ang maramihang mga kasanayan sa klase sa hindi mahuhulaan na mga combo, at kahit na gumamit ng mga kasanayan mula sa parehong klase ng sunod-sunod. Ngunit hinulaan ni Wang Xiaotan na gagamitin niya ang Shadow Cloak pagkatapos ng kalapsang face. Sa pagkamangha ng mga tao, tama siya. Nang mukhang makakasabay na si Wang Xiaotan, muli siyang dinaig ni Lord Grimm, na iniwan ang kanyang mikropono na nakamute. Nagalit ang manager ng Excellent Era sa team para sa pagdalo sa arena battle pagkatapos itong maisapubliko ng Heavenly Justice. Siya ay nagpasya na unahan ito, at ang iba't ibang mga koponan ay nagtala na nagsasabi na si Lord Grimm ay talagang si Yaikyo. Sa isang panayam, kumilos si Ying na parang kusang loob ang pagre-retiro ni Yaikyo, at hindi niya maintindihan kung bakit siya muling naglalaro. Upang labanan ng media, sa panahon ng kanilang anunsyo ng pagiging pro, sinasagot ng Heavenly Sword ang mga tanong tungkol sa pagkakasangkot ni Yaikyo sa pamamagitan lamang ng pagsasabi na siya ang kanilang secret weapon. Sa cafe, nagsusumikap si Chenggo na mag-renovate para sa team na happy. Nagalit siya kay Yaikyo dahil pinahintulutan silang magpahiwatig ng pagkakasangkot niya sa Heavenly Sword, ngunit sinabi niya na ito ay isang matalinong hakbang upang panatilihing malabo ang kanyang pagkakasangkot. Bumalik sa Glory, sa Chalk Town, isang level 55 na lugar, naghihintay sina Lord Grimm at Chenggo, umaasang makakuha ng mga bagay sa mga nasawi na manlalaro, habang tinatanggal ng 3 sa mga nangungunang guild ang isang boss. Nang makapasok na si Lord Grimm, na nagpapanggap na tinutulungan ang Excellent Dynasty sa pamamagitan ng pagpaslang sa iba pang miyembro ng guild, pinaglaban niya sila sa isa't isa at tumambay upang panoorin ang labanan. Nang malapit na niyang kunin ang mga nahulog na bagay, isang kasumpa-sumpa na tagakuha ng item, si Deception, ang pumasok at ninanakaw ang lahat mula mismo sa ilalim ng kanilang mga pagbabantay. Hinabol siya ni Grimm at Chenggo, kinukulong siya sa isang maliit na bahay para limitahan ang kanyang mga galaw, ngunit ang kanyang APM ay kasing taas ng kay Lord Grimm.
Lumingon para linlanggan si Grimm at itago kung aling skill ang ginagamit niya. Naniniwala si Deception na nanalo siya hanggang sa pigilan siya ni Lord Grimm sa paglabas, gayunpaman, sumilip siya sa scene ni Chenggo. Sinubukan ni Chenggo na tapusin ang nakakainis na babae mula sa Excellent Dynasty na nakipag-usap sa kanya noon, para lang maabyutan ng iba pa niyang partido. Nang suriin ang kanyang inventaryo, nadurog siya nang makitang nawawala ang kanyang sandata. Si Deception ay napapalibutan, ngunit nasa malapit lang si Lord Grimm, tina-target niya ang launcher na pumaslang kay Chenggo, na nagnakaw ng kanyang orange na sandata. Nagsimulang tumakbo ang dalawa habang hinahabol sila ng iba pang manlalaro. Biglang, isang grupo ng mga manlalaro ang tumulong sa kanila, at sama-sama, 7 sa kanila ang tumutudyos sa kanila, lahat ay nasa 20 na. Sa paniniwalang sila ang mga alt account ng Heavenly Justice, tinawag nila ang team captain ng Excellent Era, lumalabas na mayroon silang 5 account card na nakahanda na sundan at nagpasya na tapusin si Lord Grimm at kanyang kasama. Ang Excellent Era ay nagsimulang gumawa ng mabilis na trabaho sa kanila, at si Sun Chang, ang kapalit ni Yaikyo, ay gumagamit ng signature move ng Old Pro, na ipinagmamalaki na naperpekto niya ito. Sinusubukang talunin si Yaikyo, ngunit hindi nabahali si Yaikyo. Sinusubukan ng kanyang dating team na harapin siya, na nagsasabing siya ay tunay na pinalitan, ngunit mahinahon silang tinawag ni Yaikyo, gamit ang kanilang mga tunay na pangalan, at tinanong kung matutulungan niya sila. Humihingi sila ng paumanhin ngunit tatalunan nila siya ngayon. Hinatake ng backup ni Lord Grimm si Sun Chang, na hinarang ganito ng madali. Bagamat nagpapasikat lang siya, tiwala si Yaikyo na mananalo sila dahil mas madami sila 7 laban sa 5. Kapag inatake siya ni Sun Chang ng direkta, nahulog siya sa kanilang bitag. Ipinaalala ni Yaikyo sa kanya na ang Glory ay hindi isang single-player na laro, tinatawag siyang MVP para tuyain siya. Sinabihan ni Yaikyo ang partido na umatras, at sumunod si Sun Chang. Binabalaan siya ng kanyang koponan na isa na namang bitag ito, bagamat nabubulag siya ng kanyang kayabangan. Si Yaikyo at ang kanyang partido ay pumaslang ng 2 sa kanila bago bumalik si Sun Chang, at sinabi ng kanyang kasamahan na tama siya. Ngunit iniisip pa rin ni Sun Chang na kaya niyang harapin ang lahat ng 7, tinatanggihan ang tulong. Sinabi sa kanya ni Yaikyo sa huling pagkakataon na hindi niya maasahan na gagampanan ang Glory sa kanyang mindset bago siya masawi. Kumalat ang mga alingaw-ngaw na si Yaikyo ay nakikipagtulungan sa kilalang scrap picker, si Deception. Tinawag niya ang pinuno ng Heavenly Sword at nagmungkahi ng paraan para kumita ng dagdag na pera dahil lahat sila ay may in-game bounty. Maaari niyang ibenta si Lord Grimm para bumili ng 5 top-level na account at pagkatapos ay kolektahin ang bounty para kumita. Ngunit kakailanganin niya ng tulong, nag-enlist siya sa isang studio na kilala niya kung sino ang nangongolekta ng mga bounty habang nagpe-file. Nagpadala sila ng 10 video sa Excellent Era na may kabuuang 1,000 slaves na nagkakahalaga ng $150,000. Hindi nila mapapatunayan na nandayo sila, kaya binayaran nila ito at tinanggal ang mga pabuya sa Lord Grimm at Heavenly Justice. Mayroong ilang malungkot na mga customer sa ibaba ng cafe, ang Excellent Era ay natalo ng isa pang laban. Ang kanilang ranggo ay bababa kung sila ay matalo muli, na nagbabanta sa kanilang posisyon sa liga, maaaring hindi sila makapasok sa susunod na season. May nagpakita sa cafe para kausapin si Yaikyo, nakilala siya ni Chenggo mula sa kung saan, at ito ang boss ng Excellent Era. Nakikinig siya habang inaalok si Yaikyo ng posisyon bilang coach sa Excellent Era. Sinusubukan niyang kumbensihin si Yaikyo na ang liga ay hindi tulad ng dati, at hindi niya ito makukuha sa pamamagitan lamang ng kasanayan, kailangan nilang magpakita ng mga bagay-bagay at pasayahin ang kanilang mga sponsor. Ngunit wala pakialam si Yaikyo, gusto lang niyang manalo, iiwan niya ang liga sa sarili niyang termino sa pagkakataong ito. Nag-aalok siya upang ibigay ang anumang kahilingan, ililipat pa niya ang One Autumn Lift sa halip, humingi si Yaikyo ng Dancing Rain, account ni Mashang. Pumunta sina Lord Grimm at Chenggo sa level 55 area at agad na nahuli sa isang pag-atake. Para silang mga regular na manlalaro, ngunit malinaw na may commander sa kanilang gitna, nakikita siya ni Lord Grimm, at ito ay si Oldwi. Sinabihan siya ni Oldwi na hayaan siyang tapusin si Lord Grimm para makolekta niya ang bounty na iyon, hindi pa ba niya narinig ang balita? Tinanong ni Yaikyo si Chenggo kung narinig niya ang tungkol sa Wakesar mula sa Blue Rain, at ipinaliwanag niya na siya ang orihinal na gumagamit ng account na iyon ngunit nagretiro ng maaga.
Pinaghihinalaan ni Chenggo na si Blue Brook ang nasa likod nito, ngunit hindi ito ang nasa isip si Lord Grimm, malamang na kumikilos lang siya sa sarili niya para masaya matapos malaman ang identity ni Lord Grimm. Mukhang malakas pa rin si Oldwy, ngunit patuloy siyang iniiwasan ni Lord Grimm, halos parang natigilan siya. Sinabihan niya si Oldwy na tumingin sa likuran niya, ngunit tumanggi siyang mahulog sa kanyang bitag. Inanunsyo ng system na isang bagong manlalaro ang nakakumpleto ng Heavenly Domain Challenge, si 1-Inch Ash. Tinanong niya kung saang koponan siya galing, sinab niyang Tiny Herb, at si Oldwy ay nagsisinungaling, na sinasabi sa kanya na matalik siyang kaibigan ng kanyang kapitan at maaari siyang makuha sa roster. Inaakala na siya si Yaikyo. Tumawa si Lord Grimm sa pag-aakala niyam, at sinabing siya si Kiefen. Sa kabila ng kanilang mga numero, ang buong koponan ni Oldwy ay natalo kapag nagpakita si Chenggo. Si Oldwy ay tumatakbo patungo sa isang portal ng dungeon upang hindi siya maghulog ng anumang kagamitan sa pagkasawi. Pinigilan siya ni Kiefen, at nagsumamo si Oldwy para sa kanyang buhay, ngunit tinapos pa rin siya ni Lord Grimm, natatawa habang kinukuha ang pilak na sandata na ginawa mismo ni Oldwy, ang Death Hand. Kaagad na nag-message si Oldwy kay Yaikyo, na hinihiling na ibalik ang kanyang sandata, ngunit nagbanta si Yaikyo na isasangla ito para sa gamit bilang isang biro, at iba itong staff weapon mula sa ginamit niya bilang Wakesar. Sinasabi ni Yaikyo na siya ay maaaring malungkot, ang dahilan kung bakit hindi siya nanatili bilang isang coach para sa Blue Rain ay pareho sa kanya, gusto nilang dalawa na nasa front lines. Sinabi niya kay Oldwy na gusto niyang lumabas, at hindi maging isang malungkot na matandang may pilak na sandata, hindi pa siya tapos sa Pro League at inaalok si Oldwy ng pwesto sa team. Nasasabik si Chenggo sa bagong karagdagan sa team ngunit nalaman niyang kailangan nila ng venue, at dahil nagdaragdag sila ng mga holographic projector, kailangan nilang kumuha ng kagamitan para suportahan ito. Ngunit hindi mag-a-apply sa liga si Yaikyo, bawat taon ay may dalawang bukas na pwesto at ang isa ay napupunta sa sinumang manalo sa hamon, karaniwang tinatawag na resurrection dahil ang mga natanggal na koponan sa liga ay ang tanging nanalo. Kailangan lang nila ng entrance money at sapat na mga miyembro ng team, yun lang ang kailangan nila at gagawa sila ng isang history. Mayroong ilang masamang balita, gayunpaman, wala silang pera at wala silang mga materyales na kailangan nila. Nababalisa ang lahat kapag nag-login muli si Yaikyo bilang Lord Grimm. Tinanong niya ang kanyang especially iya na si Blue Brook kung mayroon silang blue-white crystal, isang banig na ibinagsak ng Topaz Knight ngunit sinabi niyang wala. Hinihingi ni Lord Grimm ang sistema ng warehouse ng kanyang guild, dahil tinutulungan na niya ang Happy Guild, at napapapadyak na lang si Blue River sa galit. Inanunsyo ni Lord Grimm sa chat na hinahabol ng Happy ang Topaz Knight sa Western Wilds sa kabila ng pagkakaroon ng maraming especially iya sa guild. Lahat sila ay nag-overthink kapag ang mga piling tao ng guild ay pumunta sa ibang lokasyon. Gumagana ang plano, at nawasak ng Happy Guild ang Topaz Knight pagkatapos tapusin ang mga miyembro ng mas mababang ranggo ng iba pang mga guild. Nakipagkita muli kay Blue River, nakuha niya ang sistema ng bodega ng kanilang guild, ngunit hindi niya binago ang pangalan ng file, halos ilantad siya bilang isang especially iya. Sinabi sa kanya ni Oldwy na ang Boss Lipol ay nagpakita sa Poison Fang Swamp. Lahat ng 8 guild ay naroon na. Ang plano ni Oldju ay para dalhin si Lord Grimm doon para gumawa ng plano. Ang mga pinuno ng guild ay sumang-ayon na magpasya kung aling guild ang maaaring magkaroon ng boss, at sa sandaling pumili sila ng mananalo, napansin ni Lord Grimm na nasa Blue Brook pa rin si Oldwy. Nagsimulang mag-away ang mga guild, sinisisi si Blue Brook, habang pinangunahan ni Oldwy ang boss sa mga miyembro ng Happy na nagkakampang sa malapit. Nagmensahe sila kay Lord Grimm na gumawa ng deal at linawin ang hindi pagkakaunawaan. Sumasang-ayon na bigyan si Lord Grimm ng isang listahan ng mga materyales kung siya ay mananagot ngunit gusto pa ni Oldwy ng mas madami, kaya't nakipagkita sila sa kanya at nalaman na siya ang taksil, at pinalayas siya. Pinag-usapan nila ni Lord Grimm na sumali siya sa isa sa mas malalaking guild at lumikha ng isang pangkat ng mga especially iya. Sa wakas, mayroon si Yaikyo ng sapat na materyales para i-upgrade ang kanyang pilak na sandata, parang hindi pa ito sapat na malakas. Pagkatapos ay humingi siya kay Chenggo ng isang account card para makapagsagawa siya ng reconnaissance. Nag-undercover si Yaikyo bilang main tank, naging walang kapantay na super hottie. Binati siya ng presidente ng Tyranny matapos marinig ang tungkol sa kanyang mga kakayahan, at hiniling sa kanya na tulungan siyang magtangke ng isang mataas na antas na boss, at nakawin ito mula sa iba pang mga guild na naghihintay sa ibabaw ng bangin.
Biglang, isang Spitfire, si Dazzling Spring, ang tumalon pababa at nagsimulang atakihin pareho sina Yaikyo at ang boss. Parehong nagsisimula sa pagsagawa ng mga galaw na mga pros lang ang pwedeng gumawa, at kahit na ang iba pang mga manlalaro ay nagsimulang mapagtanto na ito talaga ang dating captain ng 100 Blossoms, si Zhang Jolly. Bumaba ang HP ni Yaikyo, at nang makita niya ang isang malapit na kleriko, hiniling niya sa kanya na muli siyang pagalingin. Inakusahan siya ni Chenggo na nag-undercover para i-recruit si Zhang Jolly sa isa sa kanyang paglalaro, ngunit sumusumpa si Yaikyo na nagkataon lang ito. Kinausap niya si Zhang Jolly habang naglalaban at binigay niya ang sarili niyang pagkakakilanlan sa proseso. Ang 100 Blossoms ay palaging pangalawa sa Excellent Era, na hindi nanalo ng isang kampyonato. Dahil napagod dito, nagretiro si Zhang Jolly. Sinabi ni Yaikyo sa kanya na nami-miss niya ito, at sinabing hindi siya susuko, at palaging makakabalik din si Zhang Jolly. Natapos ni Yaikyo ang kanilang buong koponan ng sabay-sabay, sa tulong ng tuloy-tuloy na pagpapagaling ng kleriko, natanggap niya ang mga pag-atake nila at naibalik ang mga ito, isang kumpletong pagkapanalo. Ang Tyranny President ay napagtanto na ang tanging makakapangasiwan ng galaw na iyon ay si Yaikyo. Bago siya harapin, hiniling nila sa kanya na sumali sa Tyrannical Ambition sa halip. Nag-message si Zhang Jolly kay Yaikyo, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya, at inalok niya siya ng pwesto sa koponan, ngunit tumanggi siya, na gustong maghanap ng sarili niyang landas para maging isang kampyon. Pareho silang nangako sa isa't isa na babalik sila sa laro, kahit magkaribal na naman. Pagkatapos ng kanyang pagpapakita ng laban sa dating kapitan ng 100 Blossoms, lahat ay nanunood para sa atensyon ng unrivaled Super Hottie. Ang kanyang hitsura ay hindi lamang ang bagay na walang kapantay. Muli siyang nilapitan ng presidente ng Tyranny, hinihiling sa kanya na itangke ang Mage Modang. Inaatake ng boss ang sinumang tumuntong sa tulay, kaya si Zhang Jolly ang nangunguna, gamit ang kanyang mga kakayahan sa himpapawid para sa kanyang kalamangan. Ang parehong kleriko, Little Cold Hands, ay naglunsad ng Holy Commanding Light sa tamang panahon, na nagaliligtas kay Yaikyo mula sa pagkasawi. Siya at si Zhang Jolly ay naglalaban habang nahuhulog sila sa tulay. Nagpadala si Yaikyo ng mensahe sa Tyranny, na ipinaalam sa kanila na ito ang kanyang exit, at sinabing good luck sa paglaban sa boss. Sa ibaba ng ilog, sinang-ayunan ni Zhang Jolly si Yaikyo sa mga merito ng kleriko. Wala siya roon para i-recruit si Zhang Jolly, andan siya dahil buong oras niyang sinusubaybayan ang clerigo. Ang dalawa ay naghiwalay ng landas, pagkatapos sabihin sa kanya ni Zhang Jolly na utang niya ito sa kanyang koponan upang maabot ang mga kampyonato. Si Chenggo ay nakipag-usap kay Cold Hands dahil ang reputasyon ni Lord Dream ay medyo nadungisan sa ngayon. Bagamat napagpasyahan na ni Cold Hands na si Yaikyo iyon, at naiintriga ngunit nag-aalinlangan sa pagpasok sa Pro League. Hindi lang iyon, ngunit tila mayroon siyang walang katapusang mga katanungan tungkol sa mga partikular na detalye ng kasalukuyang estado, at kalagayan ng kanilang koponan, siguradong marami na siyang pinag-isipan. Pumasok si Yaikyo at kinumpirma na ang kanilang koponan ay hindi pa handa na pumasok sa hamon, at karamihan sa mga detalye ay hindi sigurado sa puntong ito, ngunit si Cold Hands ay hindi nanlamig at sumali na sa koponan. Excellent Era versus Void naman ngayon, isang one-on-one na labanan sa pagitan ng mga kapitan ng koponan. Nagpapakita si Steamed Bun sa kafe at nakita ang pagtatapos ng laban. Walang pagkakataon si Sun Chang, natalo na naman, na naging dahilan ng pagbaba ng Excellent Era sa rangkang. Naglalakad si Old Wei sa pintuan, at lahat sila ay umakyat sa itaas upang tingnan ang bagong setup, at sinabing parang totoong club na ito, may kondo pa sila na may 6 na kwarto para sa team. May mga pagdududa siya sa mga kakayahan ng team, lalo na kay Steamed Bun. Ngunit tinitiyak ni Yaikyo na mauunawaan niya bukas kapag nakita niya ang mga ito sa pagkilos. Kinabukasan, oras na para magsimula ng pagsasanay. Si Steamed Bun ay natalo kay Old Wei, bagaman para sa isang manlalaro na naglalaro sa loob ng 4 na buwan, hindi siya masama. Nag-all out si Tanro kay Old Wei, na sumuko. Talagang nakahanap si Yaikyo ng malalakas na kakampi. Kailangan pa rin nila ng maraming pagsasanay upang mapanalunan ang hamon, ngunit nagsisimula na itong magmukhang isang tunay na posibilidad.
Bumagsak muli sa ranggo ang Excellent Era dahil sa kawalan ng kakayahan ni Son Chang na maglaro bilang isang koponan. Nagsagawa sila ng press conference upang ipahayag na si Son Chang ay humihinto sa pwesto sa ngayon dahil sa mga naunang pinsala. Malinaw na ang koponan ay nahuhulog sa ilalim ng kanyang utos na iniiwan ang club na walang ibang pagpipilian kundi ang ibang kusya. Ang Team Happy ay nagsasanay ng husto at bumubuti sa isang kamanghamanghang bilis. Nag-aalok si Chenggo na bumili ng hapunan. Habang nasa daan, nakita nilang inanunsyo ni Son Chang na kahit na opisyal na natanggal ang Excellent Era para sa season, babalik sila ng mas malakas kaysa dati at mananalo sa challenge kasama ang kanilang pwesto sa Pro League. Habang tinatalakay ng mga nakatataas sa Excellent Era ang di umano'y bagong team ni Yaikyo, pumunta ang Team Happy sa parehong restaurant kung saan sila nagkikita. Umalis sila pagkatapos ng awkward confrontation. Nag-text si Yaikyo sa kanyang dating boss, iniisip kung magkikita sila at maghaharap sa panahon ng Hallenjay. Hindi siya natatakot sa kanya ngunit marahil siya ay dapat matakot dahil lahat ng nasa Glory ay natatakot. Sa galit, dinurog niya ang kanyang iPhone 15 Pro Max, binasag ang screen at binyantaan si Yaikyo, na iniisip na sana ay hindi sila makaharap ng Excellent Era sa unang round. Ngunit mayroon siyang alas sa kanyang manggas, na-recruit niya ang isa sa pinakamahusay, si Zhang Jolly.